Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, horror, sci-fi film na tinatawag na Predator. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang koponan ng mga komando ang ipinadala sa isang misyon sa loob ng isang gubat sa Central America, ngunit hindi nila alam na sila ay sinusundan ng isang extraterrestrial na mandirigma. Nagsisimula ang pelikula sa isang imahe ng isang sasakyang pangkalawakan na pumapasok sa atmosfera ng daigdig. Makalipas ang ilang sandali, isang helicopter ang lumapag sa isang liblib na dalampasigan. Pinamumunuan ni Dutch, na ginagampanan ni Arnold Schwarzenegger, ang kanyang elite commando team nang dumating sila sa Valverde, isang bansa sa Latin America. Doon, nakipagkita sila kay General Phillips at sa isang CIA agent na si Dylan, na ginagampanan ni Carl Weathers. Ipinaliwanag ni Dylan kay Dutch na may isang mataas na opisyal ng gabinete na naglalakbay sakay ng helicopter sa malapit na lugar ang biglang nawala sa loob ng gubat, at malamang na ito ay binaril pabagsak ng isang rebeldeng guerrilla group na kumikilos sa rehiyon. Ang koponan ni Dutch ay inatasan na tumawid sa hangganan at pumasok sa teritoryo ng mga rebelde upang iligtas ang nawawalang lalaki. Ibinaba sila ng helicopter sa gitna ng gubat at nagsimula silang maglakad patungo sa kampo ng mga rebelde. Sa kanilang paglalakbay, nadatnan nila ang bumagsak na helicopter. Si Billy, na ginagampanan ni Sonny Landham, ang tracker ng grupo, ay natuklasan na talagang dinukot ng mga rebelde ang opisyal ng gabinete, ngunit may isa pang grupo ng mga lalaki, na malamang ay mga Amerikanong sundalo rin, ang dumaan sa lugar bago sila. Kalaunan, nakaramdam si Billy na may mali sa paligid at natuklasan niya ang mga bangkay ng tatlong lalaki na tinuklap ang balat at isinabot ng patiwarik. Si Mac, na ginagampanan ni Bill Duque at isa sa mga tauhan ni Dutch, ay nakakita ng isang set ng dog tags sa gitna ng mga bangkay. Nakilala ni Dutch ang pangalang nakaukit dito bilang si Jim Hopper, isang Green Beret. Iginiit ni Dylan na wala siyang alam tungkol sa ibang koponan, at nagsimula silang maglakad patungo sa kampo ng mga rebelde. Ngunit hindi nila alam na sila ay sinusundan ng isang extraterrestrial na mandirigma. Tahimik na nakarating ang grupo sa kampo ng mga rebelde nang hindi nadidiscover. Pinamunuan ni Dutch ang isang marahas at sabayang pag-atake, at tuluyang nilipol ang buong kampo ng mga rebelde. Wala silang natagpo ang mga bihag, ngunit may nakita silang isang nag-iisang takot na babae na nagngangalang Ana Ilaidia. Dito napagtanto ni Dutch na sila ay niloko. Hinarap niya si Dylan, at inamin ni Dylan na ginamit lamang si Dutch at ang kanyang koponan bilang mga pawn upang wasakin ang kampo at ang mga taong naroon. Matapos nito, nagpatuloy ang grupo patungo sa lugar kung saan sila sisunduan ng helicopter. Habang sila ay kumikilos, hindi nila namamalayan na sila ay sinusubaybayan na ng isang hindi nakikitang kalaban na kayang matukoy ang kanilang mga body heat signatures. Tinangka ni Ana na tumakas mula sa grupo, at sinundan siya ni Hawkins, na ginagampanan ni Shane Black. Nang maabutin niya si Ana, biglang may lumitaw na baluktot at parang taong anyo mula sa loob ng gubat, at agad nitong pinatay si Hawkins. Naiwan si Ana na nanginginig sa takot, basang-basa ng dugo ni Hawkins. Tinanong siya ni Pancho, ang kasapi ng grupo na marunong mag-Spanish na ginagampanan ni Richard Chavez, kung ano ang nangyari. Ngunit iisa lang ang kaya niyang sabihin, na ang gubat daw ay biglang nabuhay at kinuha si Hawkins. Si Blaine, na ginagampanan ni Jesse Ventura at siyang pinakamalaking miyembro ng koponan, ay biglang tinamaan ng dalawang pagsabog na parang laser na tumagos sa kanyang dibdib. Agad siyang namatay, at dali-daling lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Mac. Napansin ni Mac ang isang humanoid na anyo na tila baluktot ang paligid, na may kumikislap na berdeng mga mata. Binuksan ni Mac ang putok gamit ang minigun ni Blaine, at libo-libong bala ang pinakawalan niya papasok sa gubat. Mabilis na sumugod ang iba, pang-miyembro ng grupo sa lugar at sabay-sabay silang nagpaputok. Matapos suriin ang lugar sa harap nila, sinabi ni Pancho kay Dutch na wala silang tinamaan na kahit anong buhay. Nang masusing tingnan ang mga sugat ni Blaine, napag-alaman na walang bakas ng shrapnel o paso ng pulbure ng bala.
Nang tanungin si Mac kung ano ang nakita niya, bigo siyang may larawan ang kalaban dahil sa matinding takot. Si Ana lamang ang nakapansin ng isang berdeng kumikislap na likido sa isang malaking dahon sa ibang bahagi ng gubat. Sa isang sanga ng puno, nakaupo ang baluktot na humanoid na nilalang. Ang baluktot na anyo nito ay dahil sa isang makabagong camouflage device na kayang baluktutin ang liwanag at lumikha ng ilusyon ng pagiging hindi nakikita. Nasugatan ang kalaban sa hita at tumutulo ang kaparehong likidong nakita ni Ana, ang dugo ng nilalang. Magdamag na balisa ang koponan ni Dutch, kinakabahan sa bawat tunog at galaw sa paligid. Natuklasan ni Dutch na ang kanilang hindi nakikitang kalaban ay hindi lamang sila pinapatay isa-isa, kundi sistematiko silang hinahabol. Gumawa ang grupo ng isang bitag gamit ang mga baging sa gubat, na bumuo ng isang lambat at masalimuot na sistema ng mga tripwire. Ikinwento ni Ana ang tungkol sa isang maalamat na demonyo na matagal nang naniniktik sa kanilang nayon. Sa mga panahong matindi ang init, ikinwento ni Ana na may mga lalaking natatagpuan na tinanggalan ng balat at kulang ang ilang bahagi ng katawan. Naniniwala sina Dutch at Dylan na hindi gagana ang bitag kung walang paint, kaya maingat na lumabas si Dutch sa isang bukas na lugar sa gitna ng mga tripwire. Nang siya ay lumingon, biglang nag-activate ang bitag at may kung anong bagay ang naipit sa lambat. Ilang sandali lang, may mga laser blast na pinaputok mula sa lambat na tumama sa punong kahoy na nagsisilbing angkla ng bitag. Natanggal ang puno at bumagsak ito, saka hamampas kay Pancho ng diretso sa dibdib at malubha siyang nasugatan. Napansin ni Dylan ang isang baluktot na anyo sa camouflage ng sumusubaybay na kalaban habang ito ay tumatakas papasok ng gubat. Si Mac ay agad na humabol sa nilalang, naghahangad ng paghihiganti, kahit sumisigaw si Dutch na bumalik siya. Umalis sina Dutch, Pancho, Billy, at Ana upang salubungin ang helicopter, habang hinabol naman ni Dylan si Mac. Natagpuan ni Dylan si Mac sa di kaliwang lugar. Nadiskubre ni Mac na ang kanilang kalaban ay nagtatago sa isang puno. Nagkasundo ang dalawa sa isang plano kung paano ito lalapitin ng tahimik at patayin. Habang gumagapang sila sa makapal na damuhan, napansin ni Mac ang isang 3 tuldok na laser pattern sa kanyang braso, at nang ilantad niya ang kanyang ulo, agad siyang pinatay ng umaatake. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Dylan ang bangkay ni Mac. Siya naman ang inatake ng sumusubaybay na nilalang, na gumamit ng isang laser blast upang putulin ang isa sa kanyang mga braso. Sinubukan ni Dylan na ipagtanggol ang sarili, ngunit siya ay tinuhag ng isang malaking dobleng talam. Samantala, patuloy na gumagalaw ang natitirang grupo patungo sa extraction site at tumawid sa isang malaking puno na nagsisilbing tulay. Si Billy, naramdam ang presensya ng kalaban, ay iniwan ang kanyang baril at hinarap ito ng mag-isa. Armado lamang ng isang machete, mabilis siyang pinatay. Huminto sina Dutch, Ana, at Pancho, ngunit si Pancho ay tinamaan ng isang laser blast at napatay. Sinubukan ni Ana na pulutin ang isang baril at bumaril, ngunit sinipa ito ni Dutch palayo. Isa pang laser blast ang tumama sa baril ni Dutch at nabasag ito sa gitna. Sumigaw si Dutch kay Ana na tumakbo papunta sa helicopter, saka siya gumapang palayo. Dumula si Dutch pababa ng isang burol, bumagsak sa isang bangin, at tuluyang nahulog sa isang ilog. Lumangoy si Dutch papunta sa kabilang pampang at umupo sa maputik na gilid ng ilog nang biglang bumagsak sa tubig sa likuran niya ang humahabol sa kanya. Walang armas si Dutch at balot ng putik ang kanyang katawan habang hinihintay niyang patayin siya ng kanyang kalaban. Lumitaw ang kalaban at nabunyag na isa itong malaking humanoid na alien na may mga advanced na sandata. Ang adaptive camouflage device na nagtago rito mula kay Dutch at sa kanyang koponan ay tila nagkaaberya dahil sa pagkababad sa tubig, kaya pinatay ng nilalang ang aparato. May natukoy itong target sa mga damuhan, sinundan gamit ang isang 3 sinag na laser scope, at binaril ang isang maliit na hayop gamit ang kanyan na nakakabit sa balikat nito. Hindi napansin ng alien si Dutch dahil ang init ng kanyang katawan ay natabangan ng putik sa kanyang balat. Pagkatapos nito, umalis ang nilalang palayo. Sinimulan ni Dutch ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagpili ng isang estratehikong lugar at paglalagay ng bitag na may mga tulos. Gumamit din siya ng mga ekstrang granada upang gumawa ng pana, palaso, at mga sibat. Muli niyang binalot ang sarili ng putik upang magkaroon ng kalamangan. Samantala, pinunit ng nilalang ang gulugad at bungo mula sa katawan ni Billy at nilinis ito upang gawing trepeo. Ilan pang mga bungo ng tao ang makikita sa koleksyon nito. Nang handa na si Dutch,
Nagsindi siya ng isang malaking siga at nagpakawalan ng isang primitibong sigaw upang hamanin ang alien. Muling lumitaw ang alien at gumapang sa lugar na hindi nakikita. Pinaputukan ni Dutch ang nilalang gamit ang isa sa kanyang mga palasong may pampasabog, na tuluyang sumire sa mekanismo ng pagiging hindi nito nakikita. Ngunit mabilis na naubos ang mga sandata ni Dutch. Matapos ang maikling pagsusuri sa kanyang kalabang tao, tinanggal ng nilalang ang kanyang helmet at inilantad ang itsura ng kanyang mukha. One ugly motherfucker. Sinimulan nito ang isang mano-manong labanan kay Dutch, at malinaw na may kalamangan ang alien dahil sa kanyang mas matinding lakas. Inakit ni Dutch ang nilalang patungo sa bitag na kanyang inihanda, sumisigaw na lumapit ito at patayin siya. Nadiskubre ng alien ang bitag at lumakad sa likuran ni Dutch. Habang papalapit ito, napansin ni Dutch na ang nilalang ay eksaktong nakatayo sa ilalim ng panimbang ng bitag. Sinipal ni Dutch ang pang-trigger, at bumagsak ang panimbang, dinurog ang alien. Lumapit si Dutch upang tapusin ito gamit ang isang malaking bato, ngunit ibinato niya ito palayo nang mapansin niyang ang alien ay malubha na at nakamamatay na ang tinamong pinsala. Sinabi ni Dutch, "Ano ka ba talaga?" at inulit ng nilalang ang kanyang sinabi. Binuksan nito ang isang panel sa gauntlet na suot nito at nagtakda ng timer, malinaw na sinenyasan si Dutch na tumakbo. Habang tumatakbo si Dutch palayo, ginaya ng nilalang ang tawa ni Billy. Tumalon si Dutch upang magtago, at ilang sandali lang ang lumipas nang sumabog ang isang maliit na nuclear explosion. Nasaksihan ni na General Phillips, na ginagampanan ni R.G. Armstrong, at ni Anna ang pagsabog mula sa isang helicopter na nasa malapit. Nakita nila si Dutch sa gitna ng isang nasunog na bahagi ng rainforest. Nakabawi na si Dutch, ngunit malinaw na siya ay lubhang pagod at hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dato Abdul Lasangki, Ryzen Artillero, Zosema Bolaño, Dennis Cano, Angela Galay from Davao City, Chris Lama Santiago from Barangay Bacyalan Hinatuan Surigao del Sur, Jade Family from Island of Fire Camiguin, Jesny Vergara from PUB Corpus Masbate, Nuukid from Davao City Parola, Ronald Idom from Negros Occidental, at Rosalie Bernal from Bagong Silang Caloocan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.